Praise be Jesus and Mary. Whoever enters through me will be saved, and will come in and go out and find pasture. A thief comes only to steal and slaughter and destroy. Brothers and sisters, in our gospel today, although I think the one was, regarding the gate and a thief. Usa ka tawag dito gate o usa ka kawatan. A thief o magnanakaw. And as Jesus said, He is the gate. It is the continuation of the Good Shepherd yesterday, Good Shepherd Sunday. And He is warning us regarding yung mga kawatan or thief. And He is trying to tell us, unsa ba, what do we want to be in our life? To be a gate or to be a thief? Ano bang pipiliin natin? Maging gate, daanan, o maging kawatan or thief? Yung gate, just like the one we have here, yun yung nakakatabang, will help us to enter. Diba? Sa eskwelahan, sa paaralan, sa establishment, sa balay, sa mga balay, sa mga When we enter the gate, we are entering a new reality. It means we are accepted. So, as Christians, we should be the one who let others enter into relationship with God. Kitang tanan, maging instrumento, parang uban, may enter into relationship with Jesus and of course, enter into heaven, sa langit. Naa kita diri para tabangan ang uban o ang atong kaugalingon para makapasok tayo sa langit. To be able to enter into a joy and happiness. Sabi nga sa Bisaya, hangtod sa kahangturan. Joy and happiness forever. On the other side, let us beware to become a thief. Nakakalungkot lang, Ewan ko kung narinig niyo ba yung kanta ng Asin? Medyo, alam niyo, nung pinakinggan ko yung kanta ng Asin, medyo nakaka-offend, pero sa totoo lang, tinuod yun. Sabi, ayan, ang magnanakaw ay mapagsamantala. Sabi dun sa kanta ng Asin, kitang tanan, nagiging magnanakaw. O, sabi pa nga niya, mga Pilipino ay isang magnanakaw. Masakit man, pero sa tingin ko, may katotohanan. Kasi alam nyo, kung ang Pilipinas, kitang tanan, hindi tayo magnanakaw, siguro, ang Pilipinas, nasa first world country na. But we are numbered among the most corrupt government in the world. In the world, sa tibuok kalibutan. Hindi lang sa Asia. Remember that. Philippines is considered the most corrupt in the whole world. Government in the whole world. Bakit? Kasi nga, daghan ang magnanakaw. Thief.
No? At bakit may mga magnanakaw? Ano yung, naalala niyo kasabihan ng kapatid ng magnanakaw? Sige nga. Anong kapatid ng magnanakaw? Ha? Sa bagay, dili man kayo Tagalog. Sa Tagalog may kasabihan Ang sinungaling ang kapatid ng magnanakaw. Nagsisimula ang pagnanakaw sa pagsisinungaling. Kaya nga, sabi ay, white lies lang naman, Father. White lies. Ay, Father, ano lang naman nagsisinungaling lang para protektahan ang isang tao. Para hindi masaktan si brother, si sister, si father, si mother. Remember this, brothers and sisters. The moment you lie, lalo na yung mga marites, the moment you do that, you already hurt someone. Maaring hindi yung tao, pero kinsa, si God ang Ginoo. You already hurt God. And repeated lies, pagpaulit-ulit na pagsisinungaling, ayun. Remember, sa spiritual life, when something is repeated, especially if it is a sin, although it is a venial sin, anong nangyayari sa atong kalag? It weakens. And kapag ka, kapag ka mahina na ang iyong soul, madali na lang bumagsak sa mortal sin. And one mortal sin of the sin of lying is thief. Pagnanakaw. Ninanakaw mo na. For example, halimbawa, uy, brother, ito yung sa'yo na magbigay, ay, sister, pahingi naman ng sa GCash. Sabi ng brother, sister, alam ba to ng superior? Ay, huwag mo sabihin. Sa akin yan. Walang makakalaw. Di ba? Ay, mother, para sa iyo to, okay, Pero sa ay, huwag mo sabihin. Alam ba to ni Father? Ano ba to ni Mother? Alam ba to ng parents? Ay, huwag mo sabihin. Pag may nagtanong, Father, brother, ay, wala man yun. Wala man lang yun. See? Lying after one another. But alam nyo, you can fool your superior. You can fool your parents. You can fool your brothers and sisters. But you cannot fool God. Pwede mong lukohin ang iyong superior, ang iyong guardian, ang iyong nanay, tatay, kapatid, igsuon, relatives. You can lie to them, lukohin mo sila. But you cannot hide from God. And as I remember, kita niyo yung mga friars na nagtatago ng walang paalam. Most of them, hindi naman sa pag-aano, their family suffers. See? Kasi hindi mo pwedeng si Lord, lokohin, magsinungaling kay God. One way or the other, it will have its consequence. Every sin, tandaan ninyo mga igsuon, tanan ng mga sala na ang consequence. Kahit venial sin lang yan. Kahit sabihin mo, maliit lang naman.
Gamay lang naman, no. It always had consequence. No? And si God ba nagpaparusa? Ito magandang tanong. Si God ba nagparusa dun sa taong nakagawa ng sala? No. God will never punish. But the punishment of God, sabi nga ni St. Thomas Aquinas, is to withdraw His guide, His protection, His blessing from the person. Ayan ang punishment minsan ni God. Because when we commit sin, no, especially lying and being thief, no, anong mangyayari? No? Si Lord, ang Holy Spirit, lalayo sa iyo. No? Nawawala na yung protection ni God sa iyo. Kaya tignan mo, no? May mga napoposes ng evil spirit, no? May mga na-aksidente. Bakit? No? Sometimes, God permits it to teach that person. Sabihin, brother, sister, mali ang ginawa mo. Sala ang ginawa mo. Di ba? Sa Bible, yung nangyari kay David, no? Patago pa niyang ginawa, di ba? Patago niyang ginawa yung kanyang, pakikiapid dun kay Bathsheba. Ano sabi ni Lord? Ginawa mo ng patago? Ginawa mo ng patalikod? Sabi ni Lord, sige, i-expose kita. Mas grabe pa dun sa ginawa mo. And that always happen. No? Kaya wag mo sasabihin, brother, sister, mother, father, na kapag ikay gumawa ng sala, it has no consequence. Wala nakakaalam. No? God, sabi nga, God knows. No? Alam ni Lord yan. No? That has always a consequence. And every thief and every liar has a special place para kay devil, kay Satanas. No? Kaya nga, no? Alam niyo sa totoo lang, no? Yung deliverance, no? Maaring maka-save, makatabang, pero sa totoo lang, no? Yung deliverance and exorcism is only sacramental. No? Sino sa inyo nakapanood ng video sa Facebook about may in-interview na exorcist? No? Tinanong siya, kanya, Father, anong mas effective? Deliverance exorcism or sacramental confession? Pagkukumpisal. Ito sa bibig mismo ng paring exorcist. Sabi niya, alam mo, the most effective is going to confession. Kitang tanan, when was our last confession? No? Kailan tayo nagkumpisal? No? And that is true. No? Because confession, we open our hearts, we confess, Lord, patawad, naging sinungaling ako, Lord, patawad, nagnakaw ako, Lord. No? And remember, yung pagnanakaw, hindi lang naman sa pera. No. Pwede nating nakawin ang oras. No? Sabihin natin, lalo na sa mga nagtatrabaho, no? Ang usapan, alas 8 o alas 9, hangtod alas 5. No? Tapos, no? Lalabas ka 4:30 pa lang. 4 o'clock, sabi mo, uwi na tayo. Sabi na, sister, di ba? O brother, di ba? Ang trabaho natin is hanggang alas 5. Wala naman na tayong gagawin, mainit. Yun na. Di ba? And people pay you or give you money for that job, to do that work until there. And you cut it off. Binawasan mo yung oras, no?
So, ayun yung sabihin doon. Una sa lahat, no, hindi mo tinupad yung usapan. Pangalawa, nagsinungaling ka. Pangatlo, nagnakaw ka. Ninakaw mo yung oras. And then babayaran ka for that time span from 8 to 5, but you did not do your work from that time span. You already steal 30 minutes, 40 minutes. Ito pa, bato-bato sa langit. Mass, 9 a.m. Dumating ka anong oras? 15 minutes after. 10 minutes after. Nagnakaw ka kay Lord. Ninakawan mo si God ng oras sa misa. Ganon din. Prayer, 6 o'clock or 6:30 ang prayer. Dumating ka, 6:15. Alam mo, nag-bell na, ting, 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 ting. But you arrive late. Of course, exempted kung naakang talagang importanteng gagawin. O may tumawag sa iyo si Father Januarius o mayroon talagang importanteng Of course, that is excuse. Pero kung nag-late ka, alam mo naman pala na 6:30 ang prayer, nagpa-late ka, alam mo, nag-bell na, ay, okay lang kasi total, meditation lang naman yan. Ninakaw mo, brother. Nagnakaw ka ng oras sa Diyos. Kay Lord. At ano pa pwede nating nakawin? Kapag ginawa natin yun, isa pang ninakaw natin. Ano yung ninakaw natin? Tiwala. We rob trust in other person. Kaya yung tao, wala nang tiwala sa iyo. Nagsinungaling pala to. Ito pala ganitong ginawa. So, paano ko pa kita pagkakatiwalaan? How can I trust you? If you cannot trust a simple thing as time, as money, as is, how can I trust? See? Maliit lang yun. Gamay lang. And yet, it has consequence. But, tapos sasabihin mo, bakit ngayon si ganitong pag-ano sa akin? Bakit ngayon si Father ganito sa akin? Bakit ngayon si Sister ganito sa akin? Do not, sabi nga nung isang nag-homily dito, do not ask about others. Ask yourself, tanungin mo sarili mo, ano bang ginawa mo? What did you do? Nagnakaw ka ba? Naging sinungaling ka ba? Or kinuha mo yung tiwala ng tao sa iyo? Ano lang sa totoo lang, isa sa pinakamahirap na mawala sa isang tao, hindi yung pera. Ano yun? Tiwala. Kaya nga, di ba? Ingatan natin yung tiwala ng isang tao sa atin. Kasi para yung baso. Pag nabasag ang baso na salamin, pwede mo pa bang buuin yun? Hindi na. Pwede, sabihin mo, sige, Father, Sister, Brother, Mother, patawad okay. I forgive you. Pinapatawad kita. Even Jesus forgives. And yet, He cannot anymore trust you. Even in the spiritual life, ganun na nangyayari. When we repeatedly do a sin, anong nangyayari? Yung Holy Spirit, hindi na tayo masyadong ini-inspire. Kasi yung Holy Spirit na it blackens, yung nagiging bingin, hindi na tayo masyadong makarinig sa inspiration ng Holy Spirit because we already did those things. Kaya hindi mo pwedeng sabihin ano yung tao kapag nasira mo na yung tiwala ng isang tao. You can forgive,
but you cannot trust hard to return that trust anymore. And you cannot sisihin, huwag mong sisisihin yung iba o yung tao yun. Sisihin mo yung sarili mo. Bakit? Kasi kung ginawa mo yung tama, kung hindi ka nagsinungaling, kung hindi ka nagnakaw, siguro naapa yung tiwala ng tao sa iyo, di ba? Kahit sa mga politiko, no? Kahit sa mga nagano, no? Pag nawala na yung tiwala ng isang tao sa iyo, no? Do not expect it to return automatically now. It's not like that. Si Lord nga nagpatawad, si Lord nga, of course, si Lord yun. No? And God, no, is also, sabi nga, grace follows nature. Ang grasya magsunod sa natura. No? Hindi naman, hindi naman automatic yung pagkalimot. No? Kaya nga, mga brothers and sisters, mga igsuon, no? As we are in the Easter, just like in the Good Shepherd Sunday yesterday, no? Alalahanin natin, no? Huwag tayong maging magnanakaw. Let us become maging daan tayo ng pagkakaisa, pagmamahalan, pagtitiwala. At huwag nating, be careful, to destroy the trust people has on you, on me. No? Kasi pag nawala na yung tiwala sa iyo ng isang tao, it is very, very hard that it will return again. No? And let us pray that we too be like Jesus, a gate and not a thief. Praise be Jesus and Mary.